Nasira ko yung clamshell packaging ng Nissan GT-R Nismo GT3 number 56 habang ina-unbox ko. Anyway, mahabang kwento yan. Welcome back mga sirs. Holiday na naman sa Tuesday at Wednesday. Naka-leave na ba ang lahat ngayong Monday? Samahan nyo muna ako papunta ng Marilao, Bulacan para sa aking client meeting bago tayong mag-unbox ng bago nating Mini GT. Well, hindi naman siya super bago kasi last month ko pa ito nabili sa Tokyo pero ngayon pa lang natin i-unbox. Anyway, nakapag-unbox ako kahapon ng BMW M4 GT3. Hopefully napanood yun na lahat. So for now, ang meron tayo ay itong Nissan GT-R Nismo GT3 number 56. Ito yung Realize. Ito nga pala yung BMW M4 GT3. Sobrang pogi, di ba? Hindi ko na dapat ito bibilan sa Tokyo. Ang habol ko lang talaga ay makumpleto ko yung 5,500 yen na purchase para makuha ko yung 10% tax-free deduction discount. Kaya yun, napilitan ako kunin siya. Anyway, hindi ako nagsisi na kinuha natin itong BMW na ito. So going back dito sa Nissan GT-R Nismo GT3 number 56, nabili ko ito ng 2,470 yen. Kung i-multiply siya sa 0.38 pesos, nasa 938 pesos lang katumbas nito. Kaya sulit na kasi wala pa akong nakitang ganito sa Green Hill, San Juan. So, ayun. Start na ulit tayo sa ating unboxing. Kailangan ulit natin itong cutter. Ordinary cutter lang ito na nabili ko sa National Bookstore. Siyempre, meron din akong pang backup na hobby knives. Ayun. Bumagsak na sila sa pagkaka-adhesive nila. At ito yung ating cutting board na ginagamit ko rin pag nagbibuild ako ng Gundam or yung Gunpla. So, sa napanood nating tutorial, since pangalawang beses ko palang mag-unbox ng naka-clamshell packaging, ikakat lang natin yung gilid ng clamshell packaging gamit itong cutter. Iwasan nyo lang na makat nyo syempre yung card art o yung design card na kasama sa clamshell packaging kasi pwede rin natin ito ipang display. So, ang natutunan ko, medyo matigas itong clamshell packaging kaya dapat dinan mo na agad yung pagkakat. Pero at the same time, dapat iwasan mo rin na makat ng buo yung kabilang part ng case. So medyo tricky siya at kailangan mo siyang gawin ng malinis unless magiging madumi yung ating pag-unbox. So ayun nga, ang ginagawa kong technique dito ay idinidikit kong maigi yung clamshell packaging sa ating cutting board para dito ako kukuha ng puwersa at madiinan ko yung paggamit ng cutter. Maingat lang ako na hindi ko ma-cut yung design kasi sayang naman, di ba, kung masisira natin ito. Parati kong inuuna yung magkabila ang gilid ng clamshell packaging na i-cut, and then pag natapos na ako doon, kinakat ko na rin itong baba. Ang mahirap lang na part dito ay paano mo i-connect yung cut sa gilid and then yung cut sa bottom o sa baba kasi normally hindi sila nagtatama. So, kailangan mong tiyagain na pagtamain yung cut ng kabilaang gilid. Fast forward ko lang ng konti itong ating unboxing para naman hindi gaanong nakakainip. So, ayun nga sa part na ito, nag-crack yung clamshell packaging. Malaking error din sa part ko kasi pinwersa ko siyang buksan ng hindi pa talaga fully cut yung kabilang side. So, hindi ko rin napansin na yun. Kaya yun, nanghihinayang ako dito sa packaging na ito. Pero upon checking, okay naman yung ating card design kaya nakahinga ako ng maluwag. Although nasira yung clamshell, okay na rin kasi hindi nadamay itong card design ng Mini GT. So, ayun. Save by the bell tayo dyan. Ito yung card design ng GT-R Nismo GT3 Realize. Dito ako pinaka napeke kasi ang bibilin ko dapat ay hindi itong Realize kundi yung Calsonic. So, nung pinuntahan ko itong Yodobashi Akiba, yung mall na pinagbilan ko ng Mini GT sa Tokyo, Japan, nung unang gabi ang hawak-hawak ko na ay yung Calsonic. Pero nagdalawang isip pa akong bilhin yun kasi nga naisip ko baka may makita pa akong mall na may mga murang Mini GT. Pero ang nangyari kinabukasan binalikan ko rin siya at ayun, hindi ko napansin na yung hawak ko na during checkout ay itong Realize at hindi yung Calsonic kasi almost magkamukha lang naman sila. At hindi ko talaga alam na merong Realize o yung GT3 number 56. Akala ko ay Calsonic lang yung blue na GT-R Nismo na meron ng Mini GT. Since nag-i-start pa lang ako mag-collect ng Mini GT kits. So nanghihinayang ako at hindi yung Calsonic yung nabili natin pero okay lang. Pagbalik ko lang siguro ng Japan ay doon ko na lang bibilin yung Calsonic.
Ilalabas ko lang mismo yung diecast model para makita natin in person yung GT3 Realize ng Mini GT. So ayun, natanggal siya sa kanyang mini clamshell packaging. At ito siya sa actual. Mabigat din naman at pogi din siya pag hawak mo na sa kamay mo. Same ang feeling niya nung hinawakan ko kahapon o yung in-unbox ko kahapon yung BMW M4. Ayun yung kanyang headlight. Yellowish yung kanyang headlight, and then marami din siyang tampo works o yung tampo printing o yung decal. And then yung kanyang mugs, ang pinaka-poging feature niya, hindi to gold, I think bronze siya. And then yung kanyang mirror, side mirrors ay rubber, which is better kasi iwas ito sa pagkaka-damage o yung crack o maputol sa hindi magandang handling. So as usual, rolling siya since Mini GT kit ito. That's good. Malapad din yung kanyang tires. And then ito yung kanyang top view. Ang ganda rin nung Yokohama na nakalagay sa kanyang spoiler. At sa likod makikita nyo yung Nissan badge at yung kanyang taillight. Medyo smoke yung design ng taillight ito kasi black. And then may mga tampo printing din. And then may red na liner o yung accent sa kanyang back bumper. Racing tires na malapad yung naka-install sa kanya, since GTR mismo ito at may Mini GT na emblem sa ilalim ng sasakyan. Compare lang natin siya dito sa BMW M4 GT3. Mas napopogian ako dito sa BMW since mas marami siyang details, and then gold yung kanyang wheels. At ang pinaka-pogi sa BMW na ito ay yung kanyang ventilation sa mismong hood. Pero all goods pa rin naman ito ang GTR Nismo Realize. Sana lang Calsonic yung nakuha ko, pero better luck next time sa atin. Salamat sa panonood sa ating unboxing video at see you next time.